Isa sa pinakamalaking sektor ng ating lipunan ay ang mamamayan. Mapaprofessional man o ordinaryong tao, pantay-pantay lahat sa mata ng lipunan. Ngunit sa pagsapit ng dapit hapon ng ating buhay, pasasaan pat hahantong din tayo sa ating huling hantungan. Ang mga pumanaw nating mga mahal sa buhay ay hinihimlay sa mga libingan para sila ay mamayapa. Pero paano kung ang kanilang sanang huling hantungan ay nabulabog at naging kalunos-lunos ang kanilang kalagayan? Walang takip, walang pagkakakilanlan. Halo-halo ang mga buto ng mga yumao. Ganito ang sitwasyon sa isang common grave sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Las Piñas City. Kung mapapansin natin, ilan sa mga silid na dito nirarata yung mga namayapa na nating mga kamag-anak. At kung maabutan na sila ng deadline kung saan sila hindi nakapagbayad, malamang sa malamang ay pinagsama-sama yung mga buto nila, katulad na lamang nung nangyari sa isang nichong ito. Sinadya namin ang isang sementeryo sa Las Piñas at ito ang tumambad sa amin. Mga butas na nicho, mga butong naagnas na sa garbage bag at sako, at mga patong-patong na mga butot kalansay. Kung iisipin, isa itong di ka nais-nais na imahe sa isang sementeryo. Itong pader ng common grave ay nagsisilbing palatandaan ng mga kaanak na bumabalik upang dalawin ang kanilang mga kapamilya na pinagpatong-patong at pinagsama-sama sa common grave na ito. Tinaguri ang huling hantungan ng ating mga mahal sa buhay. Imbis na maging masaya sila, eto ngayon, tignan nyo, napabayaan na. Sa sementeryo, naabutan namin si Rizalina Abot, 32 taong gulang. Naabutan namin siyang nakatanaw sa common grave. Bata pa po kasi ako nung nilibing dito yun. Tapos siguro mga almost 6 years, 10 years, pagbalik po namin. Pero nabayaran naman po. Hindi ko akalain na yung after 10 years na yun, basta na lang aalisin. Tapos nandito na nga po. Ang masaklap pa dito, daan-daan pang mga bangkay ang nagkatambakan sa common grave at isa na dito ang ama ni Ate Rizalina. Ang St. Joseph Catholic Cemetery ay nasa pamamahala ng St. Joseph Parish na nasa lungsod din ng Las Piñas. Isa itong pribadong sementeryo. Kagaya ng ibang sementeryo sa bansa, may paupaang puntot o nicho dito na mas kilala sa tawag na apartment. 5 taon ang isang kontrata para sa mga paupahang ito. Isang buwan naman bago matapos ang kontrata
ay padadalhan ng sulat ang mga kaanak ng nakalibing bilang abiso na kailangan nilang i-renew ang kontrata sa puntod. Pero kung di sumagot o kaya na may wala nang bumalik sa kaanak, ilipat ang mga boto sa tinatawag na common grave. Sila Rizalina, wala na raw natanggap na sulat galing sa sementeryo. Ito po, yung mga nakakalat na yan, mga matatagal na yan dyan. Siyempre, pag may nag-claim, ilalabas ngayon, hanapin yung mga pangalan. Pero paano sir yung mga for example, yung mga sama-sama na yun? Wala na po, ano na sa common yan. Yung buser, yung... Kasi matatagal na yun, kumbaga marupok na yung itong mga sakon niya. Ayon kay Mang Ernesto, officer in charge na naturang sementeryo, naging malaking problema nila ang pagsasaayos ng mga boto na hindi na itabi ng maayos ng dating pamunuan ng naturang sementeryo. Nakakalat po sa taas ng mga ano lang yan, mga nitso. Talagang ipinatabi ko na lang yan. Simula noon. Simula noon nung dumating ako rito. Yan po pag binuksan nila noon. Oo. Nalagyan nila ng pangalan. Tapos kung saan na lang nila ilalagay, hindi naman lang nila itinabi rito. So kayo-kayo ba yung nagtabi? Kami na ho, mininis namin, nilagay namin dito sa budiga na ito na maliit. Nagkasya na namin dyan. Ako si Pamela Firmalan. I am a registered nurse. Naging registered ako last 2012. So, Nurse Pam, ano po ang epekto ng mga nakakalat na bangkay, lalo na sa kalusugan ng komunidad na nakatira dito? Sa mga bata siguro, mas yung effect sa kanila, lalo na yung immune system nila hindi pa ganun ka-develop. So, pwedeng malanghap nila yung mabahong amoy, tapos pwedeng mag-cause din sa kanila ng mga respiratory problems. Pero, lalo especially kapag yung mga namatay na mga bangkay na yun, may, kunyari, tuberculosis. Kasi yung tuberculosis, airborne siya. So, kung hindi yun na-resolve bago sila namatay, tapos yung bodies nila na iwan lang na nakakalat, possible na makuha yun ng mga bata. Lalo na, at saka yung community, lalo na kung isang maliit na community lang siya. Kaya yung pinakamagandang step na gawin ng community, lalong-lalo na ng barangay officials, para makunan tong kapabayaan na nagawa ng sementeryo? First na siguro, kailangan nilang i-inform yung families na aalisin na nila yung mga bangkay. Pero, at yun, maghanap sila ng place na yung hindi siya makaka-affect sa mga bata at sa ibang tao sa pamilya. Ito po yung mga pinabayaan po ng mga pamilya. Sa loob ng 5 taon po, nagpapadala po kami ng sulat. Pag bumalik po ang sulat sa amin po ng 1 buwan para abutan pa ng pamilya, pag wala na po yung pamilya dumarating, inaano na po namin dito, itulog na po namin. Sa datos ng National Statistics Office, 68,000 ang inilibing sa mga sementeryo sa National Capital Region noong 2010. Gabi na ng aming makapanayam si Mang Renato na isang bihasang sepulturero sa sementeryong ito. Ako si Renato J. Beltran, 52 años. Niyaya kami ni Mang Renato sa isa pang lagakan ng mga buto pero mas maayos kaysa sa common grave.
Sa ngayon, papunta tayo sa Osmari, yung pinaglalagyan ng mga buto doon sa bandang dulo. Yun yung mga nilalagay yung buto na tinatanggal sa mga Bali dito na nilalagay namin yung mga yung mga labi ng yung mga namatay. Yan, mga lampas. Makita nyo na, mga lampas 5 taon na sila. Bakit po yung iba kuya wala pong mga nakalagay na pangalan? Nasa gawa pa yung lapid na kasi yun, pinagawa ng bagong lapid na. So malinis naman po pala yung pagkakagawa ng mga ganitong mga nicho. Wala pa po bang nagrereklamo tungkol sa mga nawawalang mga buto? Siyempre, hindi naman nawawala yung magrereklamo kasi minsan bago sila dumalo, 1 taon bago nila dalawin. Opo. Pag nagtanong naman sila sa opisina, nahanap namin sa record, makikita naman namin yun. Pero meron po bang mga instances na nawawala po yung mga buto tapos nagrereklamo po sila? Hindi maiwasan yun. Siyempre, sa tagal iba, matagal hindi dumadalaw. Opo. Tapos hindi na rin matanda kung saan banda. Pero yung iba na malamang, andun pa, kaya lang hindi lang nila matandaan. Akala natin na kapag sumakabilang buhay ng ating mga pamilya ay nasa panatag na ligay sila. Ngunit sa dokumentarong ito, nakita natin ang iba't ibang senaryo kung saan hindi nabibigyan ng magandang libing o tahanan yung mga bangkay o kalansing na nakikita. Rest in peace? O rest in peace nga ba talaga ang lugar na ito?